Okay, pag-usapan natin ang gantimpala. Paano ba natin to tinitingnan? Para ba tong sweldo na pinaghirapan mo na dapat lang mapasa sa'yo? O isa pa tong regalo na basta na lang ibinibigay ng walang bayad? Yan ang alamin natin ngayon. Titingnan natin ang malaking pagkakaiba ng merito laban sa biyaya gamit ang dalawang sobrang powerful na kwento. Umpisahan natin sa isang tanong na hanggang ngayon mahalaga pa rin. Galing to sa isang binatang pinuno. Simple lang pakinggan, pero itong tanong na to, ito mismo ang magiging sentro ng buong pag-uusap natin. So isipin niyo muna itong lalaking to. Isa siyang pinuno. Bata, masipag, magalang at talagang matuwid ang pamumuhay. Kung sa mata ng tao, siya na yung masasabi nating perpektong kandidato para sa langit. Parang check na niya lahat ng nasa listahan, di ba? At dito, maririnig natin mismo sa kanya. Sa tingin niya, nasunod niya na ang lahat. Pero, alam niyo yun, sa kabila ng lahat, may nararamdaman siyang takot. Parang may kulang pa rin. May mali sa pagitan niya at ng Diyos. Okay, so ano kaya ang isinagot sa kanya? Isang sagot na babago sa buong pananaw niya. Isang sagot na ililipat ang usapan mula sa mga gawa-gawa lang, papunta sa isang buong pusong pagsuko. Grabe, napaka-radical ng utos na to. Hindi ito basta lang isang dagdag na rule na susundin niya. Ang hinihingi sa kanya ay isang kompletong pagbabago ng kung ano ang pinakamahalaga sa buhay niya, isang total surrender. Dito sa slide na to, malinaw na malinaw yung problema. Kasi yung pinuno, ang mindset niya, transactional. Ano pa bang kailangan kong gawin para makuha to? Pero yung hinihingi sa kanya, hindi isang gawain, kundi isang relasyon. Isang buong-buong pagtatalaga ng sarili niya. At ito yung malungkot na ending ng kwento niya. Mas pinili niya yung pagmamahal sa sarili at sa mga kayamanan niya. Naging mas mabigat yun kesa sa alok na buhay na walang hanggan. Siyempre, nagulat yung mga alagad. Kasi sa kanila, yung yaman, sign yun ng blessing ng Diyos. Kaya naisip nila kung itong taong to na parang perfecto na, hindi pala maliligtas. Paano na yung iba? May pag-asa pa ba? Ngayon, eto naman si Pedro. Kitang-kita sa tanong niya na kahit yung mga alagad, ang nasa isip pa rin nila ay yung reward, yung kapalit ng mga sakripisyo nila. At ito, mga kaibigan, dito mismo yung pinakaugat ng problema na gustong ituwid ni Kristo. Itong espiritu ng mersenaryo, yung parang upahan ka lang. Naglilingkod ka kasi ang iniisip mo, anong makukuha ko rito? Laging may kapalit. At para itama itong pag-iisip na to, nagkwento siya ng isang talinghaga. Isang kwento na magpapaliwanag kung paano gumagana ang ekonomiya ng kaharian niya. Pakinggan nating mabuti. So heto yung kwento. May isang may-ari ng ubasan. Lumabas siya ng paulit-ulit sa buong aram simula umaga hanggang halos dapit hapon na para lang kumuha ng mga manggagawa para sa ubasan niya. At dito na nagiging exciting. Kasi yung paraan ng pagpapasweldo, baliktad. Sinimulan niya sa mga huling dumating. Ano kayang mangyayari? So yung mga huling-huli na yung isang oras lang nagtrabaho, tumanggap sila ng isang buong dinaryo. Wow, sigurado sobrang saya nila doon. Isang malaking sorpresa. Tapos, yung mga sumunod na mas matagal nagtragaho, pareho din ang tinanggap, isang denaryo pa rin. Naku, sigurado, yung mga nasa unahan ng pila, nagsisimula ng magbubulungan yan. At sa wakas, yung mga nauna, yung bugong araw nagbilad sa init, tanggap din ng eksaktong parehong sahod. At dito na sila nagreklamo. Yung reklamo nila nanggagaling sa konsepto ng tao ng fairness. Sa isip nila, mas matagal kaming nagtrabaho, so dapat mas malaki ang sahod namin. Lahat ay based sa merito. Pero yung sagot ng may-ari, biglang binago ang buong usapan. Sabi niya, teka, hindi ito tungkol sa pinaghirapan nyo, tungkol ito sa kabutihan ko. Hindi ito injustice, kundi generosity. Dito sa slide na to, sobrang linaw ng pagkakaiba. Sa kaliwa, yan ang sistema ng mundo. Kung anong tinrabaho mo, yun ang bayad sa'yo. Pero sa kanan, sa kaharian ng Diyos, ibang laro. Ang gantimpala ay hindi ayon sa merito, kundi ayon sa kabutihang loob nung nagbibigay. Ang laki ng pinagkaiba, diba? Kaya pala, ang aral ng talinghaga ay ito. Sa paningin ng Diyos, hindi yung dami ng trabaho ang mahalaga. Hindi rin yung nakikitang resulta, kundi yung motifo, yung puso sa likod ng paglilingkod.
Hinahanap niya ay pag-ibig, katapatan at isang pusong lubusang sumusuko sa kanya. Pansinin niyo yung attitude. Yung huling grupo, punong-puno ng pasasalamat. Yung unang grupo, punong-puno ng entitlement. Pakiramdam nila may karapatan sila. At yung pusong nagpapasalamat, yun ang hinahanap. At heto na yung pinaka-summary ng lahat. Ang gantimpala, hindi natin yan pwedeng ipagyabang. Kasi hindi natin yan pinaghirapan in the first place. Isa itong regalo, purong biyaya. Kaya naman ang gantimpala ng langit, hindi yan para sa mga sikat o sa mga maraming nagawa. Bukas ito para sa kahit sino, kahit yung pinakamahina, basta't lumalapit sila ng may pananampalataya, pag-ibig at isang mapagpakumbabang puso. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito para pag-isipan natin. Sa ating paglilingkod, ano ba talaga ang nagtutulak sa atin? Yung inaasahan nating sahod sa dulo o yung simpleng pasasalamat at kagalakan para sa biyayang natanggap na natin?